Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Oras niya to, alas 9:10 ni pagkaaga hatod sa Indo ni Board. Aran senyar kan Primero Distrito kan Camarines Sur. Ang Syudadano. Sa ngaran ni Sir Bebot Calleja, ini po ang sa Indong, amiga Sheila Diniña Heras checking in para saan Syudadano, ngunyan pong aldaw nin Lunes, March 25, 2024. Belated happy birthday sa Samuya pong station manager, si Sir Bebot Calleja. Ayan po kasuugma ang sa iyang celebration. Pasensya na sir, day ako nakaabot ka subanggi. Kadakol pong bisita na sa tuya pong pig-estemar. Mga sakuyang kapinsanan ng mga haling Iriga, haling Nabwa, and mga taga-Naga. So nagkirilingan po kami digdi sa Naga and nag-iribanan hanggang Banggi. Good morning din po and happy birthday sa sakuya pong father-in-law na si Daddy Ruben Heras Sr. Diyan po sa San Isidro, Magarao, Camarines Sur. Happy birthday, Daddy! And good morning to everyone ng mga kairibanan ta po diyan sa San Isidro, Magarao. Ngunyan pong pag-aaga to karunta, pag-urulay-ulayan ta daw, ining mga sa tuya pong naguno, ining mga nangyayari sa kapalibutan ta sa national supply boat na naman ka na sa tuyang bansa, sa tuyang padangat na Pilipinas. Kinanyon na naman kan China. Ano kaya nangyari? And 5 pinakamayamang bilyonaryo sa Pinas sa Irisay daw po ini. Siguro, igwa na kamong idea kung sa Irisay ang mga ini, tabirestado man ang mga ini. Pero ilaagta po sinda sa according to net worth. And bakulang po ini milyon. We're talking about $1 billion. Thank you for watching my music. Ayan. And implementasyon sa eskwelahan kang vaping ban, ano nangyayari? And sabi po kan sa tuya pong Bareta, mas pinapapusog mo niyan. Marahay-rahay po yan na Bareta para sa mga magurang na ang vaping ban ini-implementar ning matanos and mas pinapapusog kang DepEd. Kaibana ng mga local government officials. Tawan ta po kamo ning kahaputan ngunya na aldaw and simbago nindo, ang simbag pwede po nindong ilaag sa comment section kan sa tuyang FB page sa 91.9 BBS FM o kaya digdi po sa tuyang cellphone number 0920-577-2926. Uturhon ta po 0920-577-2926. Ang hapota po, mga bagets daangon yan, lamo-lamo, no? And lamos-lamos sa karapatan. Na, puro sin the rights, sa mga karapatan kang kabataan. Yan da ang mga bagets ngunyan. Naglalangoy-langoy, nagpapakalamos sa karapatan. Alagad, daiaram languyon ang realidad ning responsibilidad. Ano po yan? Sa hiling mo, totoo ningon yan na nangyayari? Taano ta totoo yan para sa imo? Yan. Taano ta nasabi mo yan? Sige na po, simbag na. And pag-urulay-ulayan ta yan. 0920-577-2926. And sa satuyang FB page ng BBS FM. Hanapon lang po, 91.9 BBS DWLV FM.
Nagtataka lang ako, taano tayo ng background ko, Radyo Banat. Ang syudadano na po kita ngunyan, so bago pa. Steph. Okay. And, ano to? Igwang kontrobersyal na kahaputan din, ano? Ano ni, mag-react naman daw ang mga taga-syudad ni Naga. Pero may kung nahihiling ni, ano? Bukod duman sa kahaputan ta, na kung ang bagets mo, arog kayan, ano? Ini man na sarong hapot. Matugot ka daw digdi. Top 10 na lugar sa Naga City na dakol makakanos. Ano, nabasa mo na yan sa Facebook? Tugot ka? Tagasaing ka? Taaraat siya na i-mention ta kung ano mga lugar da ini ang may top 10 na pinakamakakanos. Ay nako! Or dakol na makakanos. Alright. Pupunan ta po ano? Ano ang nangyayari? Ano? Digdi sa satuya pong mga kasasabi lang po ano na ito daang sa Philippine Navy nagsabi pa lang po mga around 4 days ago, Friday, sinabi ninda or Thursday na secured ang satuya pong sa West Philippine Sea. Mayo da ang problema. Mayong dapat ikabahala ta ano kita safe na safe ang satuyang mga supply boat. Malabaga kan Sabado na naman ni po nangyari ano kang Sabado binomba ning water cannon ning Chinese Coast Guard or CCG ang supply boat na naman kang Pilipinas mantang paparani ini sa Ayungin Shoal Sabado ini kan agang Sabado nangyari po ini matinding raot ano or damage ang sinapo po duman sa satuya pong Unayza Mayo 4 or UM4 na dinara po duman sa supply boat ta ano para sa tropa ng Pilipinong sundalo na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Yan po ang nangyayari ano. Huli po ini or according to the report, batay sa report ng Philippine Coast Guard or PCG alas 6 ning aga ning maggibo po ning dangerous na maniobra ano or mapanganib na maniobra ang sarong barko ning Chinese Coast Guard humigit kumulang po ini sa sarong oras na reverse blocking maneuver. Sarong oras po ang arog kato ano paharang-harang pa blocking ano. And dagdag pa ka ini, sa report po na ini, makaagi ang pirang minuto, napahiwalay na po, napasuway itong Philippine Coast Guard escort vessel na MRRV 4409 sa UM4. Hinarang iningunyan and pinalibutan ning sarong CCG vessel and duwang Chinese militia ships. Alas 8:52 ning aga, kang pig water cannon or pigkanyon ning tubig ning Chinese Coast Guard ang UM4 ta. Ang UM4 sa tuya po yan, sa Pinas po yan. Mga supply boat po yan, kang Pinas. Hali po sa PCG or Philippine Coast Guard, ang UM4 din ang inot na binomba muna ng tubig ng Chinese Coast Guard. Kandati pa po the same month ngunya na Marso na 4 na tripulante ang nakulugan po kato. And magigirumduman na ang CCG nasangkot man po sa dakul na insidente sa pambubuli. Gigirumduman taman po na yan pinakahuring insidente kato ini po kan kasuarin lang ini nangyari nalugadan ang 4 na crew na sibilyang vessel ta. Napasa ang windshield ninhuli sa pambubomba kan Chinese Coast Guard. Ngunyan, ang latest man po ining China, warningan na naman ang Pilipinas na maging handa sa posibleng mangyari. Ang Pilipinas, syempre, matatapang man po ang satuyang mga Philippine Coast Guard and mga opisyales
nanindigan man na dai mapatinag sa mga pigtataram kaning satuyang kapitbahay. Illegal, mapangudyok, agresibo, and deceiving or mapanlin lang. Yan po ang kung paano pig-ilustrar kan sa tuya pong National Security Advisor ang pagbomba na naman ning tubig ng China Coast Guard sa Oneida May 4 or UM4 sa West Philippine Sea. Pero ang sabi man kaning China, karapatan daan ninda sa teritoryo an sa indang pigpipirit, an sa indang ginigibo. So sa tuya pong ipangadji na dai ini magpara-escalate ano. Sabi kang sa tuyang Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na dai po nakakaalarma ang pagtaas ning bilang ni mga barko kan China sa West Philippine Sea. Nahilingta na naman po, pero ang kasimbagan lang kan China na ini, deadma. Pigi-ignore kaning Chinese Coast Guard, China Coast Guard, or ang international sea law. Yan po ang obvious na nangyayari sa ngunyan. So, abangan ta po. And we just pray na dahil po ini mag-escalate into more serious na mga insidente. Kasi po nagkakakurulugan na. Ano po ang nangyari? Nawasakan sa tuya pong UM40, itong mga supply vessels ta na maharatod po ning supply. Dai po dai joke ang ginigibo ninda. Nagkawarasak ang sa tuya pong lunadan na madaraman lang ning mga supply sa balyong dagat. Medyo makamundo po ang nangyayari na yan, pero sige lugod, urugmahon ta muna. Hilingon ta daw muna, amigwa man mayayaman, kadakol man mayayaman sa Pilipinas. Ini na muna urulay-ulayan ta ang Pilipinas. Igwa po kitang 5 richest billionaires. Ang sa inda pong 5.6 billion na combined net worth kaning mga ini. Ang combined net worth po ini so kung gaano sinda kayaman. Pero araat yan po yan tukaronta. Taigwa po kitang kaibanan sa lawa si Sir Ed Saliva para sa iyang report. Good morning, Sir Ed. Hello ma'am, salamat. Maray na pagkaga sa gabos na parantabay. Makakaulay sa tabi ma'am si Police Major Rosalinda Mises, Kambano aning Kabusaw Camarinesor. Papadapit tabi ni ma'am sa nangyaring insidente duman sa Indang Banwaan. Okay na pala. Sa pong Banwaan yan, Sir Ed, sa Giraray? Banwaan ng Kabusaw Camarinesor. Kabusaw Camarinesor. Ayan po. Si Police Major Rosalinda Mises. Ano po? Rosalinda Mises. Opo. Makakaulay ta. Yung nangyari man yung insidente sa Sendang Banwaan. Jeff, maray na pagkaaga po, nakaangkot tabi si Ma'am G sa programang Ciudadano. Ano po tabi itong nangyari dyan na insidente sa Banwaan ng Kabusaw? Maaraman mo lang po tabi po, ma'am, kung kasuanin ninyo. Go ahead na po. Hello po, sir. Good morning po sa mga tagapakinig po natin. Nangyari po ini kan sabi March 18, 2024, bandang mga 10:45 ng Wendy. Ini pong si Leonardo Prado, ito po atong sa tuloy akong biktima. Nagbinti po sa police station natin. Nagpag-blatter po siya, pero duguan na po siya, may tama po siya sa ulo. So, ang immediate po na action ng ating mga personnel is drawn muna siya sa hospital. So, iba naman po,
agad-agad na nag-responde duman sa pinangyarihan kan kami po sa Barangay Castillo, Cabusao, Camarines Sur. Base po sa salaysay nitong si biktima natin, si Leonardo Prado, nakakudaan niya ining live-in partner niya na may kaibahan na pong lalaki. Ang sa tuya pong suspect si Danilo Celeste saro pong harong na pinagtatrabahuhan kainin si Danilo na nakop niya duman yung live-in partner niya. So, dala po ng bugso ng damdamin niya. Naglaog po siya dito sa harong kainin si suspect saka kung sa yaon din duman ang sa iyang live-in partner. Pero kabaliktaran po, ikaw pala duman sarong tubo, sabi ka ito po base po siya sa laysay ni Leonardo, may saro pong tubo duman, ihataw po siya sa ulo ng si Danilo, which is 3 times na siyang pukpok sa ulo, may saro isa po sa mukha. So, ayun po ito, kaya duguan po yung sa iyang ulo nang magbigay siya sa police station. Ano po databi, ma'am, si Kuyang Kani, itong pangyayari? Paano nadakop niya po si Sayang Agom duman sa ibang harong? Ayun po, base po sa salaysay kasi nga, kan pangyayari, nagbigay tuloy siya, taharin naman lang po ang Barangay Castillo po sa police station ni yun po ang salaysay na nakop niya ang Agom na, ay ang live-in partner niya, duman sa harong kaining sarong lalaki. Bako man iniharong niya, parang pigadagusan lang niya kasi pigdramauhan niya itong tayo sa diri itong taga na kinatatayuan ng harong na nadakupan ni Leonardo. So, bali po, ma'am, si suspect, nadakop na po nindo, dahil ba? Actually, sabi ko nga kanina, ang immediate na is nagduman ang mga personnel pa sa pinangyarihan kaagad. Yung iba nagdala sa hospital kay Leonardo, yung iba naman nagduman sa crime scene, pero agad-agad po yung nagtakas po yung suspect so dahil na po yung naabutan kan mga 20 personnel natin. Inot po, ma'am, saan po pinagdarain niyo si Leonardo? Saan pong hospital po, Chef? Garami po siya sa sanitarium garakan mobilita, gara siya sa sanitarium. So after that, pag alam sa sanitarium is yun na nga, nag-follow up yung interest natin. So pinayaan nila po siya, naman siya sa doktor naman sa sanitarium turnover nila for medical immediate medical assistance. So yung operatiba natin bumalik dito sa station kasi banggiho na po kayo ito, and nag-follow up na po ng hot pursuit duman sa suspect natin. So ipasata ka po, ma'am, Chef Ma'am Chi sa programang Ciudadano. Ma'am Chi, go ahead po. Good morning, Chief. Chief Rosalinda, Mrs. Maray na aga po, sa Indo po, dyan sa Cabusao. Opo. Salamat po sa imong oras na tinausa mo yang ngunya na aldaw para makaulay mika. Manunungod digdi sa report ni Sir Ed, digdi sa sarupong biktima na Mr. Leonardo Prado. So siguro po enough na so mga impormasyon ni Chief na tinao sa tuya ang ngunyan, ma-follow up na lang po kami, Chief, sa mga kung anong progress kani ang report na iniho nganing ma-update po kita pag igwa ng mga developments. So sa ngunyan, opo. Yes, ma'am. Prepare na po namin yung filing of frustrated homicide po dito sa Danilo, yung suspect natin. Kaya lang po, ma'am, yun nga po, medyo humihingi pa po namin yung matagal po kasi yung pag-release ng medical certificate sa BNC kasi from sanitarium po, transfer po siya ng BNC sa Bicol Medical Center kung saan doon na po kami mag-release ng medical certificate niya. Opo. Dahil man pwedeng kasuhan ng digdi po sa kaso duman sa ka-live-in partner niya, dahil man siya pwedeng magkaso ning adultery, tabako man sila mag-agom. Ayun po,
talagang tama po yan, ma'am. Hindi po kami makapag-file ng ano kasi ay nga po siya na kasal, ma'am. Opo. So, So, accordingly, ma-witness na lang po ini si label mo na lang po ang witness ini si Agum niya regarding dun sa nangyari sa iya. iyo po, medyo komplikado. Ini sa indang relasyon, alagad, mas magiging maray po ini kung makooperar sinda sa investigasyon po nindo. Salamat na maray po ang sa tuya pong Chief of Police sa Kabusaw, Camarines Sur, Madam Rosalinda Mises. Tama po ang pakadangog ko po kan sa inyong apelido, ma'am? Yes, ma'am. Tagalog po kasi ako, ma'am. Oh, yes po. Salamat na maray po, ma'am. Once again, from the whole BBS team and family, ano po, salamat pong maray sa imong oras, madam. So, thank you din so much. So yan, Hello, sir. nakaulit ang kuyan ang Chief of Police Company ng Limanan. Opo. Sir Ed, salamat na maray sa bareta na tinao mo po, ano. So, sundan ta na lang po ang developments kaning bareta mo na ini sa mga masunod na aldaw kung ano mangyayari. Salamat po. Banwaan ng kabusa. Kaya ito ang nakaginibo ng dahil dapat ang Okay. Mga tabi, Ma'am Che, ang sa tuwa pang dagdag sa impormasyon, di ka nila sa banwaan ng Libmanan, ako man Sid Saliba, basta barita, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat, Sir Ed. And good morning po. Paabutan ta ng maray na aldaw sa gabos na taga Kabusaw, Camarines Sur. Yan po ang mga ano to, no? Medyo makamunduo na nangyayari. And mayo kang habol eh. Kung kasuhan mo man ini frustrated homicide, bako pong adultery, mayo mangyayari duman ano. So sa indang papakarayon yan kung sinda magkakabalikan pa kaning si Mr. Leonardo Prado or maiba na si live-in partner niya kay Mr. Danilo. Okay, balikan ta po ini tanganing pampagian-gian lamang ning sa tuya pong mga nangyayari ngunya na aldaw. Yan. Paurugmahon ta lamang ano ang pagtukartakan sa tuya pong magayuno na diskusyon. Manunungod sa isa ang pinakamayaman, dahil mo pagsabi na ika. Ini, pwede man. Kung ikasaro ka digdi sa 5 richest billionaires sa Pilipinas ngunyan. Nanginginot na po dyan si Mr. Senator. Si Mr. Manuel Villar, the chairman of property developer Vistaland and Lifescape. Si Manuel Villar po, siya po ang sa tuyang real estate tycoon. 74 years old. The richest among the Filipino billionaires. Ini po hali sa tuya pong naguno sa Forbes Real-Time Billionaire List. Ini, dakula pong parte kan sa iyang kayamanan concentrated sa real estate investment. Siya ang currently the chair of Vistaland and Lifescapes. Developer po ini with 6 subsidiaries that span several industries. Kaibanan na po dyan ang mga residential property, retail and business process outsourcing, mga resorts, hotels, clubs and spas. Kadakol po nindang sa inda din yung mga SLEX, NLEX. Ang pinaka-valuable investment po ni Mr. Villar, yan pong Golden MV Holdings. Kaya MV, diba? Manuel Villar. Ang specialization po kini ay mass housing projects and memorial housing projects and memorial parks. Si Villar po also plan to invest ng free-to-air television industry. Uy, ang latest chika ha? Si Mr. MV ba? Ang mabakal kan dating dakulaon na TV network? Ay, abangan ta po yan, ano? Pero igwa po kitang barkada, si Boss Oka on the line. Good morning, Oka.
Salamat, Ma'am Shi. Maray na pagkaaga sa imo sa sa mga parantapay. Pighiling ko pati pa kanya ako nakabali ang pangarang ko dyan. Ayos ka, ha? Pwede ka. Someday. Okay. Maray na lang tada eh. Anyway, Lalamagun ka ning kadakol, chicks. Yan. hindi kita sa kuyang report. Kinumpirmar na ni City Director Rebellion kan Naga City PNP na yan, ini yung pinakaray niya na kuyan dyan, parking sa Partikan St. Joseph School. Takot sa imong matatandaan tapi, Ma'am Sheila, duwa asa tulong parking ang tiro ng inukupakan na mga auto na nagpaparada dyan sa St. Joseph, iyang tinampod dyan sa may tungod nida. Pero puon ka itong ipinaabot kan na mga taga-media ining reklamong ini, inaksyonan, ay ngunyan na bawal na ang duwa sa tulong parking. Saro na lang ang pinagtugutan tapi, Ma'am Sheila, adigdi sa St. Joseph. Kaya mahiwas na kuya na itong reklamo kan mga residente. Nung nag-uli kami ni Sir Rene, ang deploy niya lang daw na tao is iisa from PSO. Sabi ko, sige sir, tabangan ta ka, pa-deployan ta mga personnel kasi apparently yung one lane, yung isang lane, ginigibo ng 2 lanes. So sabi ko, pwedeng i-consider na isang i-consider ta isang lang. Pero na totally, isang linya na dalawa double parking. Very glaring, marami po nagre-reklamo. So, natawan tampong aksyon, napadaran ta ng tao, nagpa-maintain kitang tao, na tabangan ta si PSO to maintain that area. So, nagpalag din kitang signages para kung sila ay ma-head duman, pwede isayta na disregarding traffic sign. Inalaw ta na nga ni Ansaro, pero po yung 2 lanes, dahil naman po siguro pwedeng i-occupy ng dalawang sasakyan. Okay? Po, may iwas na po sa area. Maiwas na po. Natawan ta po na yung atensyon ng kadikit. Kadikit lang po atensyon yan, masusubta yan, gabos. So ito, si Maray na Barreta dyan sa St. Joseph. Kahit baga pinagtutuyawan na yung ano ang igwa sa St. Joseph ta intirong okupado ang nasambitan ng tinampo. Pero ngunyan, na-aksyonan na ni tabi mga tugang ining double parking dyan, asa nga ni triple parking dyan sa St. Joseph. Nagkaroon na kasadiri na sindakan tinampo. Alagad ko niyan, kuyan ini, mahiwas na. Okay. So yan, nasa tendong na informasyon, alis ang location, balik sa BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat, Oka. Magay na Bareta po yan, ano? Edi, okay, isaro na lang ang parking area para sa tuya pong mga naghahalat, siguro mga teachers, mga officers ng St. Joseph School. And so minsan kaya usually 2 oras man lang talaga sa mga preschoolers. Kaya mga magurang, mga may auto, naghahalat-halat na lang yan. Dahil na mauli pa. O kung mayo man kalakawan, iwawalat lang duman, mahalat na lang for 2 hours. Pero dahil po kaya pwede ang arog kayan. Ninhuli ta, dahil po talaga magayon na nakakaulang po talaga duman sa dalan man. Para sa mga ibang maaragi dyan sa parte na yan. Alright, balikan niya to. Ang sa tuya pong pigtutukar-tukar ang net worth ni Mr. Villar na sa tuyang number 1 sa listahan ning top 5 billionaires kam Pilipinas. Ang estimate po is $11 billion. As of March 12 po yan March 12, March 25 palan ngon yan. Mas mataas po yan. Last year, naglangkaw po sa iyang net worth by $2.4 billion. According to Forbes. Ang ikaduwa si Mr. Enrique Razon Jr., the chairman of Port Operator International Container Terminal Services. Si Mr. Enrique Razon po, ang 64 years old,
He is the chair of the country's leading port management firm na International Container Services or Terminal Services. Ang kumpanya po niya was founded by his grandfather katong 1916. Bukod dyan, nag-branch out pa po siya ng real estate industry with Bloomberry Resorts, the developer po kang luxury resort complex na Solaire Resort and Casino. Kung makadumang ka sa Manila ay bunggaw na maray ang Solaire Resort and Casino. Ang sa iya pong net worth langkaba sa 7.3 billion US dollars. Last year po, $10 billion ang sa iya pong net worth. Naglangkaw, nagbaba rather. Naging 7.3. Siguro po nag-invest na naman siya sa iyang negosyo, nagpapalawak pa. Ang ikatlong pinakamayaman sa Pilipinas, si Mr. Ramon Ang. Ang presidente po yan and vice chairman and CEO or Chief Executive Officer of the conglomerate San Miguel Corporation. Yan, si Ramon Ang. Si Mr. Ramon Ang po, 70 years old. Ang sa iya pong kayamanan, nasa San Miguel. Saro po yan sa pinakagurang na conglomerates, na kumpanya sa tuya pong nasyon. Ini po sinabi kang South China Morning Post. Report po yan, hali dyan. Ang sa iya pong kumpanya, nagpuon man and gradually, padikit-dikit. Dati, brewer lang po, beer lang talaga ang sa indang produkto. Pero padikit-dikit nag-expand and naging market leader sa Philippines food and beverage industry. Ang San Miguel later nag-venture man sa iba-iba pang industriya, including power facilities and infrastructure development. Ang sa iyang net worth, $3.5 billion US dollars as of March 12. Up ng nagtaas po ini by 2023 100 million US dollars ning poon 2023. Okay, ikaapat. Ang ikaapat na pinakamayaman sa Pilipinas, siya ang founder and chairman of holding company na LT Group. Yan, ang sa iyang initial, LT, Mr. Lucio Tan. Yan si Mr. Lucio Tan, siya ang founder and chairman of LT Group. Ang sa iyang business, siya muna, iparang taon na siya. He's 89 years old. Ang sa iyang career sa Brewer Asia Brewery in 1982. Yan ang sulamenteng brewer. Nagigibo ng beer aside from San Miguel in the country at that time. Later, mukna ang LT Group and ang Asia Brewery kaibanan na sa subsidiary dyan sa grupo na yan. Poon ka to, he has invested in sa Mr. Lucio Tan, sa tabako, sa arak, mga inumon, banking, and property development. And ang sa iya pong net worth sa ngunyan, as of March 12 pa ini, kapirang aldaw lang, $2.6 billion US dollars. Naglangkaw man po yan by 100 million from 2023 according to Forbes. Thank you. And ang ikalima, yan po, tukudan nindo, isay daw ang pinakamayaman na top 5, top 5 na pinakamayaman sa satuya pong listahan sa ngunyan. Di ko na nadadangog ang satuyang tugtog. But anyway, ang satuya pong ikalima, mayong iba, kundi ang chairman of property developer na SM Prime. Si Isay kaya ini.
Ayan, ako na. Iba pala si Satuyang napindot. Ang Satuyang final and ikalimang pinakamayamang bilyonaryo. Mayo pa man trilyonaryo sa Pilipinas, ano? Bilyonaryo sa Pilipinas. Ikalima, according to our latest report, si Mr. Hans C. Yan, hindi sa Mr. C. Mr. Henry C. Sa iya po tong ama. Si Mr. Hans C. once again is the chairman of SM Prime. Yung mga SM to po, igwa kitang SM naga dyan. Sa inda po yan, 68 years old, along with his 5 siblings. Namana po ninda ang SM Investments Retail and Property Fortune. Ang kayamanan na yan sa indang ama na si Mr. Henry C. Sr. Sa ngunyan, siya po ang nagsiserving chairman and non-executive director of SM Prime. Ang subsidiary po yan ng conglomerate na SM Investments. SM Investments, nag-start po nagpuon bilang sa pong small shoe store called Shoe Mart in Manila. Natandaan ta po no? Shoe Mart. Yan pa talaga ang karatula ka to Elementary ako klase po kita duman and high school. So, yan, Shoe Mart, yan ang sikat na kapanahunan ng Uniwide, Shoe Mart. Duman po sa Cubao, pag Christmas, igwa kayan. Ano nga ni ito si si mga marayo na nga ni garo utungon yan Si Aisitan. Ayan, sa Manila, ayan. Dadalanon ta, dinadalan mi ka to sa mga naghihiro na mga, Christmas images. So, Belen, so may mga pakulo, may lightings, may mga naghihiro-hiro na mga parts kang pwede mong madalan duman. So, yan po ang Satuyang alaala. And pag nakaabot ka magayuna sa Shoe Mart, una ako dati talaga, mga bado, mga shoes. Paghali ka sa Shoe Mart, big time ka. Habi magayon. Sinasabi mo pati yan sa kaklase mo, habi, ay, bumili kami nito, galing sa Shoe Mart. Ayan, ang Satuya pong ikalimang pinakamayaman na bilyonaryo sa Pilipinas na si Mr. Hans C. Pero kaibanan po dyan, ang sa iyang mga katugangan. Siya lang kaya ngunya ng chairman ng SM Prime. Yan. Throughout the year, bilog na taon, nag-grow po yan, naglalaguan sa inda pong conglomerate. Sa bilog na nasyon, sa inda ang MOA di ba? Mall of Asia, sa inda po yan. Ang investment ninda kadakol-dakol sa iba-iba pong mga fields, including hospitality, meaning sa mga, hotels, real estate, retail and banking, yan po ang sa indang mga pinaghahalian kan sa indang mga kayamanan. Si Mr. Hans C. also chairs private lender na sa inda po iyang China Bank. Yan, China Banking Corporation. And Philippines National University. PNU, sa inda po yan. Yan, he gained $200 million in net worth this year. Yan. Kaya, sa kabilugan, ang figure po na yan, na minaabot sa $2.6 billion. Sa lima pong C na magturugang mga aki ni Mr. Henry C. Sr. na ang individual net worth po ninda nagre-range poon sa 2 hanggang $2.5 billion. Sa lima pong magturugang, si Mr. Hans C. is the wealthiest, ang pinakamayaman. So, sumadohan to pa, sumadahon ta. Ang limang 5 richest billionaires na may 5.6 billion in combined net worth
nanginginot si Mr. Manuel Villar, the chairman of property developer ng Vistaland and Landscapes. Ikadua si Mr. Enrique Razon Jr. Si Mr. Razon Jr., siya po ang chairman of Port Operator International Container Terminal Services. And ikatlo, si Mr. Ramon Ang, the president and vice chairman and CEO of conglomerate San Miguel Corporation. Ikaapat, si Mr. Lucio Tan, the founder and chairman of holding company LT Group. And ikalima, si Mr. Hans C., the chairman of property developer SM Prime. Sa pangarap ni Oka na maging saro man digdi, aka, posible pa naman yan ka, ano? Posible. Nothing is impossible. Lalo na igwa kitang mga, dahi ka pa man abot digdi, sa imi-mention ta, alagad, pwedeng, magayunom na bareta po ini, sarong magayon na bareta, senior citizens ta, mga PWDs, igwa na pong higher special discounts on basic goods. Ini po, poon sa joint administrative order, taas po ini and special discount for senior citizens and persons with disabilities from 65 pesos, 65 pesos to 125 pesos per week. Yan po, kada semana. Kaya suya, matapos mo magparapila dyan para sa sakuyang magurang, pag nagsasaod-saod sa grocery. Sabi ko, Mama, nasyak ako ka to eh. Ayun na ni ang discount. Nagkadakul-dakul tampig grocery. Ayan, may oras man po na sila mama, nakaka-grocery. Ay, iyo nga ya, maski nga ya, 10,000 pang kantidad pataas ang sa imong i-grocery, 65 pesos man giraray. Ang ang sa imong discount dyan. Sabi ko, ay, ano ba yan? Pero anyway, salamat po. Salamat sa discount na yan. Mapara lang kauman po yan. So, 500 pesos per month. Yun. Kaya tipon-tipunan ta po. Pag grocery kita, 500. And I think naka-bracket pa yan. Aramon ta po ang mga detalyes kayan. Isa to yung diskutiron kung okay naman. Pero maray na bareta na po yan kaysa 65 pesos. So, from 65 pesos naging 125 pesos na kada semana ang discount para sa mga PWDs and senior citizens. So, kaya man kita happy. Ang Pilipinas, happy naman po, maugmahon man kita mga tao. Happiest countries in the world, 53 po kita. 53rd ang Pilipinas na happiest country in the world. Sa mga pinakamaugmang nasyon sa bilog na kinaaban na nanginginot digdi. Nanginginot po digdi, 143 countries po yan na 2024 World Happiness Report. Ang Finland pa rin ang nanginot. Second, ikadua ang Denmark. Ang ikatlo, Iceland. Ang ikaapat, Sweden. Ang ikalima, ang sa tuyang paboritong nasyon, Israel. Hindi na masama. 53rd out of 40 or 143 countries ang pinaka mauugmang nasyon sa bilog na kinaaban. Gusto ko naman yan. Maugmahon man po yan. Basahon ta po ang nagkapira pong comments nan sa tuyang mga paradangog. Si Ma'am Means, yaon si Ma'am Means na naman, or Minds. Ma'am Minds, tama ba ang sa kuyang pronunciation? Kan sa imo pong pangaran? Sa tuya pong paradangog si Ma'am Means, salamat po. Ini sa iyang comment. Okay. Sabi po niya, good AM, Ma'am Sheila. Ang doctrine na pagtubod kan mga Chinese, sinda talaga po ang tunay na may territorial domain dyan po sa West Philippine Sea. Sarong teorya, posible pong dahilan
ang pagka-illiterate or ignorant of the international laws kan mga Chino, like the UNCLOS, di po ba? Ang UNCLOS po, because they have limited information, because most of the Chinese citizens do not know how to read and speak English. Iyo po kaya yan ang talagang dahilan or talagang ini-ignore ninda harap-harapan. Kung ano ang itinanim sa isip ninda, iyo ang pinaniniwalaan ninda. Iyo pwede po talaga na iyo yan ang sa indang dahilan. Igwaman sindang sa diri nindang libro, kan sa inda pong mga nasasakupan. Ikadua or second, the Chinese government in its imperialistic goal is very decisive to conquer that portion of Philippine EEZ. Ayan because they know we have less military and combat capacity and resources against any invasion in case war broke up. Tingin ko, matagal nang nakahanda ang China or China para dyan. Only they had this hesitations because of our country's support, pledge, and sympathy from some powerful nations like the US and British government. Yan po And hali po sa satuya pong avid listener, salamat po, Minds of Kamaligan or Milaor, Camarines Sur. Yan po ang sa iyang Ay, gusto ta pong paabutan ning good morning and salamat sa pagdangog. Diyan po, unang-una sa mga taga Milaor, Camarines Sur, sa Kamaligan, good morning. And bationg ko sa kuyang Ninang, sa kasal, Ninang Misa Kasal, si Ninang Ribing. Marpuri. Ninang, kumusta ka po? And si Ninong and sa imong bilog na pamilya. Nabisto ko po ang sa imong pamangkin, sarong seaman na nagbakasyon. Yaang po ngunyan dyan sa may Nabua, Camarines Sur. Magayunon po ang sa iyang harong. And nangyari na nakaano kami duman, kapadpad na kapitbahay niya sa kuyang first cousin. Paghiling ni may tinda-sindang. Pero lang naman, pero enthusiast lang siya duman sa mga pugo. May nire-raise siyang mga pugo birds, quail birds, So may quail eggs, maki-quail eggs sa indo pong sa indo amiga and sa kuya mga kapinsanan. Bako po ako limited ako quail eggs bawal sa tuya masyado ang mga naangkayan. Pero ang sa kuya mga aki, nakidlatan lang po. Yan ang termika yan sa pamilya. Kinidlatan lang, sarong kidlat. Ubos sila bing sang gatos-garo tong takadakol free. Freebies na tinao si Mr. Marpuri. Salamat, Mr. Marpuri. Bro, kumusta ka dyan sa Nabua, Camarines Sur? Talking of which, sa mga Lapurisima Nabua, Camarines Sur, good morning and salamat na maray sa indong pag-anduyog sa satuyang programa digdi po sa Ansyudadano. Well, paabutan ko din ng pasasalamat sa pagdangog ang satuyang mga kahimanwa dyan po sa San Jose, Pili, Camarines Sur, salamat po. And sa mga inaabot po kan satuyang signal, parts of Albay, good morning po sa Indo. And sa mga taga-Balatan, Camarines Sur na permi pong nagdadangog din sa tuya. Sa bilog na Camarines Sur area, sa province of Camarines Sur, sa mga banwaan na nakatutok po sa tuya. Diyan, salamat na maray. And even sa part of Quezon, inaabot po dyan. And also Sorsogon and some parts of Masbate, inaabot po kita dyan. And nationwide, via Facebook and via Facebook as well, si mga nagdadangog sa tuya dyan sa Amerika, especially kay mother-in-law, Mami Amy. Ayan, good morning Mami, and kay Ate Karen, and also sa mga pamangkin mi dyan. Good morning, and sa sister-in-law ko. Good morning, and happy birthday once again sa kuyang father-in-law na si Daddy Ruben Tipong Heras Senior. Ayan po si Daddy, kaya bistado kaya siya sa bansag na Tipong. Ayan, may magayon na ng istorya kaya dahil ang magaraw kato, kadakol mga tipong, kadakol buko, mga nyog, kanyugan po bagaan sa tuyang mga banwaan Kaya yan, yung mahilig siya kayan.
So, happy birthday kay Daddy. And good morning. And sa kuyang esposo, syempre, na nagdadangog. Good morning sa iyo, Daddy. And God bless mo lang. Permi kang maglikay. Nagtatampo daapuan sa kuyang magurang, taday ko lamang binabati. Nalilingawan na, ano? Kan mga inot ngaya, binarati kami, pero ngunyan ngaya, daina. Uy, bation ko lugod. Hello, Papa and Mama, Mr. and Mrs. Tito and Loli Dininya. Diyan po sa Antipolo, Rizal. Harayuon. Kaya dahil ko kamo madalaw, ano? Good thing, one ride na lang ang pa-Antipolo, ano? So, hali dyan sa may bandang pili. Ako po nasa kailang ng bus. So, mga haling Leyte na mga buses. So, igwa ng terminal, duman sa Robinsons ng Antipolo. So, duman ako nababa. And then, one ride away, either mag-grab or mag-tricycle ka lang. At a special rate, magayunong pong madalaw ang magurang. Pero dahil po ako makikisuksukan muna, Mama, Papa, ngunya na Semana Santa, grabe ang traffic. Hindi ko kaya. Baka kita ano to, malagasan ng 5 buhok sa stress ng traffic, ano. I love you, Mama and Papa, and God bless you. And sa kuya mga kapinsan na nakadate ko kasuugma, ang gambanggi, and mga pamangkin, hello to Manay Tese Resuena. Iyan po ang mga kaibanan ko. Kaya, dai po ako maka-attend sa sarong birthday, sa birthday party ni Sir Bebot. Ayan, nag-urulay po. Manunungod sa mga kung ano-anong bagay. Magpipinsan. Good morning, Ate Ying, Ate Emmy, kay Miam, kay Puning, and sa mga pamangkin ko, si Dondon, the greatest teacher, math teacher, and also a great makeup artist. Napakahusay po niyan si Dondon. Napaka-artistic and creative. And also, good morning sa kuya pong pamangkin din na si Cassie. The pretty Cassie. Cassie Cassandra. Sergio. Hello to Manoy Romel. Good morning to you and the whole family. God bless you. And to my beloved panganay na nagdadangog siguro. Ayan ang sa kuyang taga-ano, no? Taga-remind ng mga bagay-bagay. Pati mga bills. Mahilig mag-remind yan. Pero anak, I love you so much. And to the rest of your siblings, God bless you. And yan po ang katiripunan kan sa tuyang mga ireistoryahan ngunya na aldaw. Saan Ciudadano, sa ngaran ni Sir Bebot Calieja, ang samuya pong station manager. And also from our technical side, good morning din and salamat sa tuyang mga kay Chief Sir Ariel Camarote and kay guwapong si Stephen and si Kuya Serge. Salamat sa indong presensya na pirming naka-assist sa tuya pong programa. God bless you everyone, and it has been so fun working with you. Garo na mamaaram ay no. Dahil ipapakita nagpapaaram pero gusto tang paabutan ng kasi bakasyon na si iba na private schools ay inggit man sa kuya mga kaakian. But we will be having a short vacation on 28 and 29. So salamat na maray, magkakaigwa kita ng dikit na iriban-ibanan. God bless you everyone. It's March 25 today, 2024. Salamat po sa ngaran po once again, the whole family of 91.9 BBS DWLV FM. Ako po ang sa indong amiga, Sheila Deniña Heras. Salamat po. Basta Bareta, sigurado. Ang Ciudadano. BBS